So hello guys, welcome to my YouTube channel. So for today's video, magre-reaction muna tayo para magbigay ng reaction dito sa latest na video ni Banang or ni Merly Peregrino as founder of the Team Abot Kamay Organization Inc. Okay? Yun na yung palagi nating babanggitin sa kanila na pangalan nila since yun ang naka-registered. Okay? Kahit na nga palagi nilang ginagamit yung peking Team Abot Kamay Entertainment and Charity Foundation, na sinasabi nila na yun daw ay ginagamit lang as pangalan ng YouTube. Excuse me, Banang, uulit-ulitin ko sa'yo, bago mo pa pinalitan yung pangalan ng YouTube mo, na dati ay Merly Peregrino Channel, yung Team Abot Kamay Charity Foundation ay ginagamit mo na pangalan ng iyong community. Okay? Kaya huwag ka nang magpalusot, dahil yung mga palusot mo ay yung mga inutil mo lang na mga nauutok mong mga members at supporters ang naniniwala sa'yo. So ngayon, ang i-react ko dito, itong latest na upcoming charity events ng TAC Organization Inc. Okay? TAC Organization Inc. Yan ang gagamitin yung pangalan kasi yan ang rehistrado. At wag mo nang ipagpilitan na okay lang na gumamit ng ibang pangalan kahit hindi yun ang nakaregister kasi mali yun. Mali yun. Wag mo nang ipagpilitan. Kung gusto mong ipangalan sa channel mo na yan ay TAC Entertainment and Charity Foundation, wala kaming pakialam dyan sa channel mo. Pero pag nagcha-charity ka, ang dadalhin mong pangalan ay TAC Organization Inc. Okay? Yung logo mo, dapat yan ay nakalagay TAC Organization Inc. At hindi Team Abot Kamay Charity Foundation. Kasi yun ay walang rehistro. Ang gagamitin mo, kung ano yung pinarehistro mo sa Securities and Exchange Commission, kung yan mang organization na yan ay non-profit charitable organization, okay lang naman na gamitin mo yun, walang problema doon. Para hindi ka nasisilip na ikaw ay isang peke, bodol, manloloko, suwitik. Okay? Kasi kung sinasabi mo na ikaw talaga ay isang transparent bilang isang founder, yung transparency ng inyong organization, ipakita mo yung lahat ng totoo at lahat ng legal at lahat ng legit. Okay? Kung ano yung legit na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission, yun ang dalhin mong pangalan. At hindi mo pwedeng ipagpilitan na kung ano lang yung gusto mo. Kasi yun ay illegal. Ang gumamit ka ng pangalan na hindi naman sa'yo nakarehistro. Okay? So ngayon, pagdating naman dyan sa iyong charity, na sinasabi mo nga, mayroon kayong darating na charity sa February 10, Banang, sa February 10, at ina-announce mo dyan sa iyong YouTube channel na ang lahat ng mga expenses ay isu-shoulder mo or sasagutin mo na at hindi ka nahihingi ng pledges mula sa iyong mga members. Diba? So, actually, Banang, hindi yun ang dapat na nangyayari doon. Kasi ikaw ay meron ng organization. Okay? Yung organization mo, dapat meron niyang pondo. Na yun ang ginagamit nyo tuwing meron kayong events or charitable acts. Okay? Or charitable activity. Okay? Dapat meron talaga kayong pondo. Wala namang nakasaad dyan. Wala namang requirement minimum na dapat nyo ipondo dyan, pero dapat ay meron kayong pondo para nakaredy kayo dyan, para pagdating ng araw, hindi mo na naman isusumbat yan. Kasi ikaw ay literal na sumbatera. Sumbatera ka, literal kang sumbatera. Meron kang humanitarian foundation, meron kang charity, actually hindi ka pa foundation, kaya wag na wag mong gagamitin yung foundation kasi hindi pa yan foundation. Okay? So, meron kang humanitarian organization, meron kang charity organization, kasi sabi mo nga, kung yung organization na yan ay pinarehistro mo as charity, non-profit organization, then be it. Okay? Yan ang gamitin mong pangalan. Dapat meron kayong pondo na mabubunot mo every time na kayo ay may gagawing charitable activity, at hindi yung mag-a-announce ka dyan sa iyong YouTube channel at sasabihin mo na meron kayong gagawing activity or humanitarian activity na sasagutin mo lahat. At ikaw ang magbibigay ng pondo kasi dadating ang araw, isa na naman yan sa isusumbat mo. Okay?
Isa na naman yan sa isusumbat mo, yung mga lahat ng mga naging ambag mo, dahil ultimo nga, ang pagpapatira dyan sa sinasabi nyong headquarters, pagpapatulog dyan, pagpapakain mo sa iyong mga volunteers and members, ay sinusumbat mo, which is, hindi yan ang tamang attitude ng isang taong nasa community or nasa humanitarian organization. Lahat dapat ng magandang ginawa mo sa iyong kapwa, anuman ang nagawa sa iyo noon. Actually, wala naman kaming ginawang masama sa iyo kung tutuusin. 'Di ba? Umalis lang kami sa iyo dahil hindi namin nagustuhan ang patakaran mo. Pero yun ang naging dahilan para mabarahura ang buo naming pagkatao at para isisi mo sa amin na kami ang nambalahura. Kung hindi kami binalahura, hindi rin kami babalik ng pambabalahura. At take note banang na yung lahat ng mga nandiyan sa iyo, ang ganti palagi ay pambabalahura kasi yan ay aral na aral sa iyo. Kasi ikaw naman talaga, aminin mo man sa hindi, kahit magpanggap ka pa dyan, magbalat kayo ka pa dyan, sa totoo mong buhay, ikaw talaga ay number 1 na balahura ang bunganga. Sa iyo natututo ang lahat ng mga tao mo na nandyan. Kaya yung mga tao mong gustong dumipensa sa iyo, lahat ganyan ang aral, 'di ba? Lahat ganyan ang aral. Lahat, pati yung mga defenders mo, pati yung mga members mo, yung mga nagko-comment diyan, lahat yan ang aral galing sa iyo dahil ikaw naman talaga yung number 1 na balahura. Kung hindi kita nakasama siguro at hindi ko naririnig kung paano ka magsalita ng mga bastos na salita, siguro pwede mong itanggito sa akin. Pero ako mismo, saksi ako kung gaano kabalahura ang bunganga mo. Kaya lahat ng mga taong nakapaligid dyan sa'yo, aral na aral sa'yo. Ngayon, pagdating dito sa sinasabi mo na pondo, popondohan mo itong charity events na mangyayari dito sa inyo sa February 10, ayan, ang akin lang dyan, banang, ang masasabi ko lang dyan, dalawang bagay lang. Dalawang bagay lang ang masasabi ko dyan. Una, dahil natututo ka na. Pangalawa, dahil nahihiya ka or tinatablan ka na ng hiya na paulit-ulit ka naming nababash na ikaw bilang founder, wala ka naman talagang ambag. Diba? Wala ka naman talagang ambag. Ultimo, yung mga sinasabi mo dyan na ang ambag mo, bakit hindi ba naggagasolina? Hindi ba gumagamit ng sasakyan? Take note ba na lahat ng mga expenses na ginagastos natin, simula sa gastos mo sa gasolina at sa bayad mo sa driver, kinukuha mo yan sa pondo ng charity. Remember? Kaya nga pag tinatanong ka na amin na ito yung dala-dala nating pera, tapos ito lang yung maibibigay kasi ang katwiran mo, hindi ba tayo gumagastos ng gasolina? Hindi ba tayo gumagastos ng pang toll gate? Hindi ba tayo kumain? O, diba? So, ibig sabihin ba nang noong mga unang ginagawa natin yung charity, lahat ng mga expenses mo dyan sa gasolina mo at pati dyan sa bayad ng driver at kung ano man yung nagastos mo para kumain tayo sa labas, lahat yan galing sa sponsor. Wala kang nilalabas na pera dyan. Kiniklaim mo lang na galing sa'yo. Syempre kasi sa'yo lahat dinidirect na ipadala yung pera. At ikaw ang nagbabayad. So, pwede mo nga naman pagsinungalingan. Diba? Pero on record, kami ang nakakaalam banang na lahat ng mga gastos mo na yan, galing yan sa pondo ng charity. And same thing with Dreamers nung umalis na ang Berador, 'di ba? Na dito sa Dreamers meron kang sariling budget para diyan sa gasolina, para diyan sa toll gate at para sa bayad sa driver. Remember na nung nakabangga ang driver mo, 'di ba? Ayon dito sa mga Dreamers ay naghingi ka pa ng pambayad doon sa pagkabangga, hindi yan galing sa'yo. So noon, lahat yan, lahat ng mga gastos dyan, wala kang inilalabas ni singkong duling. Nakikinabang ka pa kasi walang liquidation na nangyayari. So lahat ng mga budget, lahat ng mga donations na pera sa'yo, lahat yan pumapasok. At hindi natin nalalaman kung magkano na lahat yung pumapasok kasi ayaw mong ipaalam sa amin noon. Wala kang tao na kasama mo dyan na ina-allowed mo, 'di ba? Na katulad ng ginagawa nyo ngayon kay Alin Shigita, na ngayon natuto na kayo, 'di ba? Kaya sa ayaw at sa gusto mong tanggapin ba ng dahil sa kayabangan mo at sa taas ng pride mo,
Pero kung tutuusin Banang, kung hindi namin tinuloy-tuloy itong pagbablog namin at ikaw ang kinukontent namin, hindi malilinis yung community mo sa lahat ng mga kabulastugan mo. Ha? Hindi ka matututo sa amin. Ha? Hindi ka matututo na ayusin ang paghawak nito as a founder. Sabi ko nga sa iyo Banang, hindi ka namin dito tinitingnan as individual person. Kahit na nga nung mga panahon na yon na binalahura mo na ng husto ang pagkatao ko, siniraan mo ako ng husto ng pagkatao ko, hindi kita sinagot ng ilang taon. Ha? Mahigit siguro 1 taon na hindi ako sumasagot ng pambabalahura sa'yo. Ngayon na lang ako sumagot kasi inutusan mo yung asong ulol mo, ha, na mura-murahin ako. Inutusan mo yung mga asong ulol mo na balahurain ang buong pagkatao ko. Ha? Kaya dito pinakita ko rin Banang kaya ko rin sumagot. Ha? Pero kung ako direktang sasagot sa iyo Banang, kahit balikan mo pa yung mga video ko, ha, hindi ako natatakot sa iyo, magdemanda ka man, idemanda mo na ako, unahin mo na ako kung gusto mo. Ha? Pero dito, ha, ang niriri ako dito ay tungkol dito sa charity na dadating sa February 10 na sinasabi mo nga na ikaw na yung magso-shoulder, which is hindi mo dapat sinasabi yon, di ba? Kasi as an organization dapat talaga meron kayong pondo diyan na mapagkukunan. Ha, kayo nagko-contribute diyan, nandiyan sa loob ng inyong organization, merong humahawak diyan na isang tao, di ba? Na assign para mag-disburse ng inyong mga gagawing activity. Kaya hindi dapat na ikaw lang or sa iyo nang gagaling yung gastos na yan. Pero dahil hindi nga ganoon ka-organize ang iyong organization, so ganyan yung nangyayari, putyo-putyo na lang kung ano lang yung maging decision mo, di ba? Pero ha, sa ayaw at sa gusto mong tanggapin, sabi ko nga, dahil mayabang ka at ma-pride ka, natututo ka na sa amin. Dahil ngayon, napapahiya ka na siguro dahil paulit-ulit namin binabanggit, wala ka naman talagang ambag as a founder, naturingan ka pang founder, naturingan ka pang mayaman, naturingan ka pang secret millionaire, pero hindi ka nag-aambag. Ultimo, panggastos ng gasolina at ng bayad sa driver at toll gate, hinihingi mo yan. Kinukuha mo yan sa pondo na ambag ng iyong mga sponsors. Diba? So, napahiya ka na. Tinablan ka ng hiya kasi 'di ba? Founder ka nga naman, nasaan ang contribution mo? Bakit sa lahat ng mga pledges wala ang pangalan mo doon, 'di ba? Sa lahat ng mga activity na ginawa ninyo simula pa noon, ha, wala ang pangalan mo na meron kang ibinigay na kahit na magkano diyan. Ultimo bayad sa bawat lakad, ultimo pangkain, kinukuha mo 'yan sa budget galing sa mga donations ng iyong sponsor. Ha, ngayon sasagutin mo na, 'di ba? So sasagutin mo na ngayon. Sabi mo nga, sa iyo lahat ng gasto sa February 10. Ayan, mas mabuti naman, 'di ba? Maganda 'yang sinabi mo na 'yan, 'di ba? Kasi simula ng pagbablog namin, paulit-ulit naming pinapaliwanag sa iyo, hindi ka namin gustong gibain dito, pero kailangan ka naming sabihan ng mga ganyang salita para ibalik sa iyo lahat ng mga pambabalahura ng mga inutil mong defenders na wala namang ibang alam, hindi ka naman kayang ipagtanggol, 'di ba? So ngayon nawala na sila. Wala ka ng defenders, o 'di ba? Walang nambabalahura. At kung ano man, kung gusto man namin silang sagutin, nasa sa amin na lang 'yon. Hindi katulad noon na sila, 'di ba? Katulad na lang ni Timmy Basil na minura-mura ako at ang dahilan niya ay dahil pinagtatanggol ka niya, natural lang ibabalik ko sa iyo yung pagmumura niya. Kasi ang katwiran ko, minura ako ni Timmy Basil dahil sa iyo. Kaya lahat ng mga pambabalahura niya sa akin, ibabalik ko rin sa iyo. 'Di ba? Babalik ko rin sa iyo. Ganyan ang gagawin namin Banang kapag kumuha ka pa ulit ng defenders mo, kapag yung mga members mo hindi tumigil ng pambabalahura sa amin, lahat ng pambabalahura nila ibabalik namin sa iyo. Bakit? Kasi ikaw ang founder niyan, ikaw ang leader niyan, sagutin mo yan. Ibig sabihin, kung ano man ang gawin nilang mga kabulastugan, ikaw ang sisisihin namin, ikaw ang babalikan namin, kasi ikaw ang founder, ikaw ang leader, ikaw ang dapat nagpapasunod ng tama, at ikaw ang dapat na sumasaway sa kanila. Pero dahil hindi mo sila sinasaway, ibabalik namin sa iyo lahat ng pambabalahura. Kaya wag mo kong tatakutin ng mga demanda mo Banang, at sasabihin mo ilabas ko ang tapang ko, ha? Alam ko kung kailan ko ilalabas ang tapang ko at alam ko kung kailan hindi.
Kasi alam ko kung kailan ako matatalo sa laban at kung kailan ako makakalusot sa laban. Kaya huwag mo akong i-provoke, nasasabihin mo dyan, ilabas mo yung tapang mo. Ito na yung tapang ko, Banang. Yung araw-araw pa rin akong nagko-content sa'yo, kahit sinasabi mong i-demanda mo ako. Ito na yung tapang ko. So magdemanda ka man na hanggat sa gusto mo. Pero ito nga sinasabi ko sa iyo na yung sa February 10 na activity nyo, mabuti naman. Tinablan ka na ng hiya. Diba? Tinablan ka rin ng hiya. Ngayon, maglalabas ka na ng sarili mong pera. Dahil sa totoo lang, Banang, yung mga activities ng mga nakaraan, hindi mo ginagawa yan. Hindi mo ginagawa yan. Nung gumawa ka ng movie na sinabi mo na lugi ka, inihingi mo sa sponsor na makabalik sa iyo yung pera. Inihingi mo. Kaya wag kang magsasabi na never kang nanghingi sa sponsor, pinakiusapan mo yung sponsor na kahit papaano maibalik sa iyo yung mga ginastos mo. And remember, Banang, na dapat kasi bago ka gumawa ng mga ganyang activities, meron ka ng pondo. Para hindi mo isinusumbat sa lahat ng mga kasama mo, lahat ng mga gastos at hirap mo. Dahil kung tutuusin, ikaw ang may gustong magkaroon ng foundation na yan, ikaw ang may gustong magkaroon ng organization na yan. Kaya natural lang dapat na lahat ng mga expenses na kulang dyan, ano man ang kakulangan ng mga expenses na or mga donations na ibinigay sa iyo ng sponsor, sagot mo. Kaya hindi mo dapat yan isinusumbat. Kung ano man ang mga kalugihan dyan, hindi mo yan dapat sinusumbat. Isa pang patunay, Banang, na ikaw ay hindi talaga naglalabas ng pera or hindi ka talaga nagbibigay dyan. Isa pang patunay, Banang, dyan ay yung pabahay, di ba? Ilang beses mong in-announce, Banang, na meron ka ng 3 pabahay. Nasaan ang 3 pabahay mo? Hindi mo nga ma-identify kung ano na yung 3 pabahay mo. Paulit-ulit mong sinisigaw noon, 'di ba? Sa lahat ng mga promotions mo, bago pa lang ang pelikula, pagkatapos ng pelikula, yung unang pelikula, pinagmamalaki mo sa mga sponsors mo na meron ka ng 3 pabahay na project. And remember, Banang, nung huling vlog ko kung saan binidyo ko yung pabahay na yan, binawi mo. So, ibig sabihin, Banang, talaga na ikaw, kapag walang pera ng sponsor, hindi ka magdodonate. Pag walang pera ng sponsor, hindi ka magbibigay dyan sa sinasabi mong foundation or charity organization mo na sinasabi mong sayo, sarili mo. Pero pag walang pera ang sponsor, hindi ka magdodonate. Dahil ang number 1 na patunay dyan, binawi mo yung pangalawang pabahay. Diba? Malinaw na malinaw dyan sa sinabi mo, burahin mo man yung YouTube, burahin mo man yung video na yan, na isave na namin, malinaw na sinabi mo dyan, na yung pangalawang pabahay mo ay hindi yan kabilang sa pabahay project kasi walang ambag ang mga sponsors dyan. Ang malinaw na katibayan na noong mga unang transaction nyo dyan, pag walang ambag ang sponsor, hindi ka magbibigay. Hindi ka magbibigay. Kaya ngayon, dahil sinabi mo dyan na ikaw na yung gagastos diyan sa February 10 charity events nyo, yan. Ibig sabihin yan, Banang, sa ayaw at sa gusto mong tanggapin dahil mayabang ka, sabi ko nga, at mataas ang pride mo, pero ang totoo, natututo ka na sa amin, tinatablan ka na ng hiya sa lahat ng mga dinadaldal namin. Ibig sabihin, yung mga sinasabi namin dito, may nangyayari. Diba? Sabi mo sa amin, tagal-tagal nyo ng mga nagko-content sa akin, may nangyayari ba? Maraming nangyari, Banang, dahil simula sa batch 2 hanggang sa batch 4, alam namin kung bakit nagkaroon ng idea si Ram Castillo na para kilalanin kayo dyan dahil naririnig niya sa mga vlog namin. 'Di ba? At alam namin na sa ayaw at sa gusto mong tanggapin, ikaw mismo natututo ka sa amin dahil ngayon maglalabas ka na ng sarili mong pera para diyan sa charity organizations na inaako mong sayo. Sabi mo wala kaming ambag diyan, Banang. Ang pangalan niyan, yan ang pinakamalaking ambag namin dahil hanggang ngayon, yung pangalan na yan dala-dala ng organization mo. Yung pangalan na yan na galing mismo kay Pekwa. Si Pekwa ang nagbigay sa iyo ng pangalan na yan. Kaya yan ang pinakamalaking ambag ng Birador diyan sa charity mo. Huwag kang manumbat
Ha, wag kang manumbat na walang ambag, hindi lahat ng ambag pera. Ikaw nga yung hindi nag-aambag ng pera noon eh. Ngayon, gagawin mo na kasi napahiya ka na sa amin. Sa paulit-ulit na pagkukuntin mo sa amin, napapahiya ka. Diba? Dahil ikaw nga naman na founder, bakit hindi makita ang pangalan mo sa mga pledges? Ha, bakit sa lahat ng mga charity events nyo walang makitang pangalan mo na nagbigay ka ng amount na kahit magkano? Ha? Napapahiya ka na dahil paulit-ulit ka naming sinasabihan ng ganyan, ha? Kaya natututo ka na. Kaya sabihin mo ba na walang nangyayari sa pagdadaldal namin dito? Maraming nangyayari, sa totoo lang. Number 1 na yung magkaroon kayo ng liquidation, 'di ba? Pangalawa na i-clarify mo yung iyong Securities and Exchange Commission permit. Kasi kung hindi ka namin kinulit dyan, kung hindi ko tinamdil dyan araw-araw na peke yung foundation mo, hindi ka pa maglalabas ng Securities and Exchange Commission permit na sinasabi nga namin sa'yo, wag mong itago kasi yan ay public documents na pwedeng ipakita sa lahat at dapat talaga pinapakita mo sa lahat para mapatunayan mo na legit yung ginagawa mong charity at panghihingi mo ng donation sa iyong mga sponsors. Huwag mong sabihin hindi ka nang hihingi. Ha, maraming magpapatunay. Pag nagkortehan tayo, maraming lalabas na mga sponsors na tinatawagan mo sila para manghingi ka. Isa na dyan yung motor, marami pang susunod dyan, diba? Kaya huwag mong sabihin hindi ka nanghihingi. Ang sabi mo, hindi po sa pilitan, pusang loob po, bukal sa kalooban. Yes, may mga donations na bukal sa kalooban, pero merong mga donations na hinihingi mo. Tinatawagan mo ang sponsors para humingi ka ng donations para dyan sa kawang gawa na gusto mong gawin. Ha, na ultimo yung tauhan mo, ha, mababatak na yung motor, imbis na ikaw yung tumulong dahil yan naman ay naging matagal na nagsilbi sa'yo, inasa mo pa sa sponsor. 'Di ba? Lahat yan, lahat ng mga expenses mo noon, merong hawak, meron kaming hawak na pati gasolina, toll gate, at lahat at bayad sa driver, meron kang budget diyan. Ha? Meron kaming maipapakitang proof niyan. Kaya yung mga activities mo noon, wala ka talagang nilalabas na pera. Maliban na lang sa nagagamit yung sasakyan mo. 'Di ba? Nung nasira yung gulong ng sasakyan mo, humingi ka rin sa sponsors ng pampalit. Nung nakabangga yung driver mo, humingi ka rin ng contribution sa mga kasama mo para ibayad dun sa pagkakabangga. Wala kang nilalabas na kahit na ano. As a founder na dapat, kung sinabi mo ng foundation nan, dapat sa'yo nga nanggaling yung 1 milyon yan eh. Ha? Pero dahil hindi ka naman foundation, isa ka lang organization, ha, walang requirements na contribution dyan kung magkano, pero dapat meron pa rin kayong pondo na napagkukunan kapag may gusto kayong mga charity events. Okay? So ngayon, Banang, yan ang malaking patunay na nagkakaroon ng saysay ang mga daldal namin dito dahil natututo ka sa amin. Ginagawa mo yung mga sinasabi namin, 'di ba? Kaya sabi ko sa iyo, ha, sa ayaw at sa gusto mo, Banang, ha, sa amin ka natututo. Dahil kung hindi dahil sa amin, di mo maiaayos yung community mo. Kung hindi pa namin pinatulan ng pambabalahura, yung mga balahura mong defenders, hindi ka pa makakaisip na pumunta ng abogado. Hindi ka sana na-advise ng abogado, itigil niyo yung pambabalahura. O ngayon, 'di ba? Nang dahil din sa amin, sa pagsagot namin sa mga balahura mong defenders, naapektuhan ka, kumonsulta ka ng abogado, ano ang sabi sa iyo ng abogado? Itigil niyo yung pambabalahura, 'di ba? Huwag kayong mambalahura. So, yan, natuto ka sa amin, 'di ba? Kasi kung hindi dahil sa amin, hindi matitigil tong balahuraan na to. Ha? Kami nakinig kami sa advice ng abogado mo. Yung mga kasama mo ba nakikinig? Ha? Remember ba ng members mo pa rin sila? Ha? Magulo yung declaration mo dahil doon sa post mo, ang sinabi mo, wala na sila sa community nyo. Pero dito, sa pagla-live mo, sinasabi mo naman, member pa rin sila ng community mo. Kaya remember ba ng yung lahat ng mga miyembro mo, turuan mo ng magandang asal yan. Dahil kapag hindi kanila sinunod at patuloy ang pambabalahura nila, babalik lahat yan sa'yo, tandaan mo. Babalik lang din lahat yan sa'yo, Banang, kasi ikaw ang founder at sa'yo sila sumusunod. Ha? Ikaw ang sinusunod nila. Kaya yung pambabalahura sa amin ni Anino at saka ni Timmy Basel, ikaw ang may utos nun. Ha? Ikaw ang may utos na balahurain ako, muramurahin ako. Kasi ikaw ang leader nila at sa'yo sila nakikinig. Ikaw ang dahilan kung bakit nila ginawa yon. Ha? Kaya
Kung hindi pa sila titigil ng pambabalahura, Banang, lahat ng yan babalik ulit sa'yo. Babalik lang din ulit tayo sa dati. Ganun pa rin yun. Tapos magsusumbong ka sa abogado mo, ganun pa rin ang sasabihin ng abogado mo. Itigil nyo yung pambabalahura nyo para hindi rin kayo binabalahura. Kahit na ano pang pagtanggi mo, diyan sa YouTube channel mo, hindi mo maitatago, Banang, na sa amin ka natututo at naiaayos mo yung community mo nang dahil sa amin. Remember? Noon galit na galit ka kapag sa ibang tao nagpapadala, kaya nga galit na galit ka kay MCJ, 'di ba? Kasi si MCJ ang pinapadalhan na lang ng mga sponsors para siya ang mag-record ng lahat ng mga gastos, kaya nag-away kayo ni MCJ, 'di ba? Kasi sabi mo, pakiramdam mo na babypass ka dahil founder ka, which is sa isang foundation or sa isang organization di naman talaga ang founder ang humahawak ng pera. Wala ka dapat hinahawakan na pera. Ngayon, dumadaan na kay Allen Shigita bago dumating sa'yo. So, ibig sabihin, nakikinig ka sa amin. Diba? So, Banang, may nangyayari ba sa mga pagdadaldal namin? May nangyayari ba sa mga pagkukontent namin? Marami nang nangyari. Sa ayaw at sa gusto mong tanggapin. Na ikukorek namin kung paano mo i-handle yung community na yan. At yun lang naman talaga yung gusto naming mangyari. Mapigilan ka sa pagiging manggagamit mo, manloloko at sinungaling. Dahil ginagamit mo yung foundation o yung ginagamit mo yung organization na yan sa pansarili mong kapakanan. Dahil kung hindi, di sana yung pabahay na yan, ngayon ibinigay mo na siya doon sa talagang totoong sinabi mong titira dyan. Pero hindi mo ibinigay sa kanila. Ikaw ang nakikinabang, kayo ang nakikinabang. Yung magkakapatid, kalat-kalat kung saan nakatira. Pero kung binigay mo na yan sa kanila, hindi na sana sila pakalat-kalat. Kaya lang, ikaw na ang nakinabang. Inari mong sayo yan. Hindi mo naman ibinigay totally doon sa magkakapatid. Ngayon, ikaw pa rin ang nagmamay-ari niyan. Which is hindi dapat, kasi yan pabahay charity mo doon sa dapat na tumitira dyan. Kawawa naman yung magkakapatid, sila ang nag-umpisa niyan. Naaalala mo ba, tinuloy mo na lang ang pagkagawa niyan. Sila meron ng pagod at meron ng ginastos dyan noon. Pero ngayon, hindi mo ibinibigay sa kanila. Na dapat, yaan ay sa kanila na. Sa kanila na dapat yan, doon sa magkakapatid. Ibigay mo yan sa kanila. Dahil yan ay hiningi mo sa sponsors para maibigay dyan sa mga tao na yan. Banang, yan paulit-ulit ka pa naming kukulitin dyan sa pabahay na yan. Dahil yung pabahay na yan, hiningi mo sa sponsors para dyan sa magkakapatid, ibigay mo yan sa kanila. Huwag mong ariin yan. Hindi na ikaw ang may-ari niyan. Ibigay mo na yan sa kanila. So, yun lang. Ito lang ang aking reaction sa iyo ngayon. And, nandito pa rin kami, Banang. Babantayan pa rin namin ang lahat ng galawan mo para dyan sa organization na hawak mo. At kung ano man yung mga sinasabi mo na gusto mong magkorte-korte, bilis-bilisan mo na. Dahil naiinip din kami na pag-usapan ito sa korte. Lahat yan bubusisiin natin simula sa umpisa. Mula sa umpisa. Lahat ng mga pinagagagawa mo dyan, busisiin natin simula sa umpisa. Okay? So, yun lang. And, salamat sa lahat ng mga manunood ng aking video. Shout out sa inyong lahat. And shout out sa lahat ng mga solid supporters ng aming channels. Yan, sa lahat ng mga nandyan araw-araw para suportahan kami, shout out sa inyong lahat dyan. So, hindi na muna ako magme-mention ng name kasi baka may makalimutan ako. Basta alam nyo na po yun, yung ating mga solid supporters, shout out. And thank you so much, thank you very much sa araw-araw yung panonood sa amin. Yan, God bless everyone and mabuhay tayong lahat. Bye-bye!